Ito ang itsura ng Kapulong Bridge dito sa may Estero de Vitas. Kung makikita nyo, hindi lang sa gitna, pati sa ilalim ng tulay ay merong mga bahay. Halos umabot din sila ng taon nung nakatira mismo dito sa ilalim ng tulay. Ito na siya, after ma-demolish yung mga bahay, grabe. Ang laking ginawa na ng tulay dito. Ito yung malaking pagbabago dito sa kabila. Yung dati puno ng mga bahay dito, nilagyan na siya ng metal fence. Ito na ang pagsisimula sa pagpapaganda ng mga estero dito sa Manila. Once maklear itong mga obstruction dito, kasama na rin magkakaroon ng dredging dito sa mga estero para mas lumalim at magiging efficient ang flow ng tubig papunta sa may Manila Bay. Ito kasi mga estero dito, konektado sa mga Pasig River yan. Kung mapapansin mo, kapag malinis ang estero, walang mga basura dito sa Pasig River. So tara, puntahan na natin itong Kapulong Bridge ngayon at ating kamustahin after itong ma-demolish. Nandito na tayo ngayon sa Kapulong, dito sa may Tondo, Manila. Pupuntahan natin ngayon itong Estero de Vitas kung saan nagkaroon doon ng demolition. Ito na yung pagsisimula sa pagpapaganda ng Manila, lalo na dito sa mga esteros. Makikita mo naman kung gaano kadami yung mga nakatira dito sa ilalim ng tulay. Grabe. So ito, tingnan natin ngayon na after nagkaroon ng demolition, nagkaroon ng relocation. At ngayon pala, titignan natin nagkaroon ng demolition dito. So kung mapapansin mo sa kabila, meron na siyang metal fence. Ito na siya, after ma-demolish yung mga bahay, grabe. Ang laking ginawa na ng tulay dito. Dati yung mga bahay halos nandito sa kalagitnaan nitong tulay na to. Tapos nandiyan pa, meron pa sa mga ilalim dyan. Pero mabuti lang ngayon na-clear na siya. Tapos wala nang mga bahay. Tapos yung mga kaunting basura na lang. Kasi ayon sa natanong ko, magkakaroon pa dito ng dredging. Kung mapapansin mo, sobrang babaw ng level ng estero ngayon dito. Dahil na rin siguro sa daang-daang burak na naipon dito at hindi siya natanggal. Ay hindi sa mga natanong ko, mahirap tanggalin yung mga burak dito or magkaroon ng dredging dahil maraming mga bahay dito. So ngayon, ito siya, na-clear na. So tuloy-tuloy na yung pagpapaganda dito ng estero dito sa may Tondo ng Manila. Ito yung malaking pagbabago dito sa kabila. Yung dati puno ng mga bahay dito, nilagyan na siya ng metal fence. Halos pareho na siya dito sa kabilang side. Pero meron pala yung mga kaunting mga gamit pa pala dito. Yan, tinangan natin sa kabilang side. Pero overall, ayan. Nilagyan na siya ng bakod. Itong estero na to, nagdidiretso to papunta sa may Smoky Mountain. Palabas na rin to ng Manila Bay. Kaya itong mga estero, kapag puno to siya ng mga basura, ang tendency nito, lahat yan mapupunta sa Manila Bay, which is hindi siya magandang tingnan dahil unang-una, itong mga estero, ito yung mga main tributaries na nagko-connect din papunta sa Manila Bay. So kung malinis yung estero dito, yung flow ng tubig papunta sa Manila Bay, dire-diretso. Hindi siya mag-stack up dito, tsaka hindi magkakos ng baha. So ito siya, nilagyan na dito ng metal fence or itong bakod. Dito yung mga bahay dati. Yun, yung mga na-demolish ito, na-relocate dun sa may 13 Martires, Cavite. Abangan nyo yung video kasi pupuntahan natin yung relocation nila dun sa may Cavite. Update muna natin dito.
So ngayon, ang purpose itong paglagay nila ng bakod, para hindi na siya bahayan ulit dito. Bali, itong lugar na to, babantayan na siya ng mga barangay officials. Kasi yung mga bahay dito kabayan, kuhan din yan, mga taon din, mga iba nga dito, mga 10 years na nakatira. So hanggang dito pala yung bahay dati. Kung mapapansin mo, yung malapit na sa merong container van, yun na yung nilagyan ng metal fence. Ito lang yung mga bago. Ito yung mga bagong lagay. So kung ano lang to, i-clear na lang yung mga debris, saka yung mga naiwang gamit. Pansin mo tong padero, di ba? May itim siya. Dahil ayon sa mga natanong ko, merong mga nagsusunog dito. Yung mga tanso. Yan problema sa pagsunog nila. Umiitim na yung pader. Pumangit na siya. Dito naman tayo sa kabilang side, sa Barangay 93. Nasa harap lang to ha, doon tayo galing kanina. Okay, nandito na tayo sa kabilang side. Ito rin yung area na nagkaroon ng clearing. Inalis din yung mga ibang bahay dito. Tapos, dito sa kabila din pala na-clear na rin pala yung mga bahay dito. Tingnan natin ha. Dito sa kabilang side naman, kita mo to, meron lang nakabutas dyan. No? Paano din yung lagayan niya ng metal fence or yung bakod din. Pero mababa pa to siya. Kasi meron pa mga bahay dyan sa kalagitnaan. No? Tapos dito merong itong tinatawag nila barrier para sa mga basura. Para hindi siya papasok dito sa kabilang side. No? Tinatawag nila itong parangga. Ayan. So ibig sabihin itong mga basura galing sa doon no, mismo. Ilang level tong bahay nyo, sir? Third floor. So 1, 2, 3. Sa kayo, sir? Sa first? Oo, dito. Dito ang... okay, parang nagkaroon. Pero dati, sir, nung tumira kayo dito, kung lang first floor lang dati yan? Yun lang. Ganyan talaga? Second floor. Hanggang third floor. Parang pareho kayo ng design dito, sir. May kita nyo dito kabay, meron pa palang bahay dito. Ayun sa mga natanong ko, ito pa yung magkakaroon ng clearing. Kasi dito siya, daanan pala to. Daanan pala to ng tao or mga sasakyan. Kaya mahaba-haba pa to. At dito napansin mo dito, di ba? Wala siyang metal fence or bakod. Sa kabila naman meron. Pakita ko sa inyo anong itsura dito sa kabila. Ito yung Barangay 93 Zone 8. Kung dito merong mga bahay, dito malawak yung daanan. Ganyang kalawak ko kapag walang mga bahay, di ba? Meron siyang pathwalk na dire-diretso hanggang dun sa may dulo.